Magandang araw at magandang buhay sa inyo mga sumusubaybay ng aming mga video. Namumroblema ka ba sa inyong affordable na ito? Gusto mo nang manood pero ayaw pa rin mag-power ng TV box o affordable box mo? Yan po ang ating trouble at ating gagawin. Subukan nga po natin i-plug ang affordable box na ito kung totoo nga po bang ayaw mag-power ang affordable box. Yan po, atin na pong i-plug ang affordable. Yan nga po, totoo nga po na ayaw mag-power agad-agad ang affordable ninyo. Yan po ang ating gagawin. Ang affordable na ito ay ating ito trouble at gagawin. Hugutin na po natin sa plug at atin na pong bubuksan ang affordable na ito. Yan po ang ating ito trouble at ating gagawin. Gusto mo nang manood pero ayaw pa rin mag-power ang affordable box na ito. Ating pong tanggalin ang tornilyo niya na tatlo sa likod. Yan po ang affordable box na ating ito trouble kung bakit nga po ayaw mag-power ng affordable box na ito. Yan po ang pakasubaybayan ninyo ang ating paggawa ng affordable box na ito para po malaman ninyo kung ano ang problema nga po ng affordable box na ito. Yan po ang affordable box. Ito na po yung affordable box na ating pong binuksan. Ayan na po, bukas na po siya. Nakita nyo po ba marumi masyado? Nakita nyo po ba itong pyesa nito? Yan po yung pyesa na yan. Ayan po, kaya po 30 to 40 minutes bago po umandar po yan, mag-on. Kasi po iniipit niya po yung voltahe, hindi agad-agad siya nagpopondo dahil may problema nga po itong capacitor nito. Bago siya mag-on, magpopondo muna siya na medyo matagal, 30 to 40 minutes bago mag-on po yan. Ayan po, yan po ang papalitan nating pyesa dyan. Ayan, tanggalin na po natin ang tornilyo niya. Maging siya motherboard niya, may tornilyo po yan. Ayan, tanggalin na po natin. Ayan po, ayan, ito na po to. Ayan, yung board nito ang ating gagawin. Ayan po yan. Lilinisin po natin tong board nito para makita po natin kung may problema pang iba. Kailangan malinis po natin. Baka may nagsira pang ibang pyesa. Para makita natin kung may mga corroded na linya po. Ayan, kailangan po linisin po natin na mabuti bago natin tanggalin ang capacitor. Ayan po. Ayan po yung gagawin po natin. Ayan po, nakita nyo po na malinis na po yung board. Ayan po. Ayan, talagang nilinis na po natin ng todo para mukhang bago. Ayan po yan. Ito po yung capacitor na ating papalitan. 16 volt, 1000 microfarad. Ayan po. Papalitan po natin ng medyo mataas na voltahe po yan na 25 volt. Pero 1000 microfarad din po. Ito na po yung capacitor na ating tinanggal dito sa board ng affordable box. Yan po yan, yung 16 by 1000 microfarad. Ito po ang ating papalitan. Pagka nasira po ang inyong affordable box, ayaw po mag-power, pag inyo pong ipinlag, palitan nyo po itong capacitor na ito, 16 by 1000. Pwede rin po rito ang 25 by 1000 microfarad. Yun po ang ating ikakabit, 25 by 1000 microfarad sa affordable box na ito. Ito po ang problema ng affordable box, ang capacitor na ito. Pag ayaw po niyang mag-power, pag inyo pong ipinlag, ayan po, atin na pong ikakabit ang 25 by 1000 microfarad na capacitor. Yan po ay electrolytics capacitor na ating pong ikakabit dito sa board na ito. Ayan po, ikabit na po natin at atin na po yung ihinang ang capacitor na yan. Yan po, atin na pong ihinang sa likod niya ang capacitor na yan. Yan po yan. Atin na pong ihinang ang ating kinabit na capacitor dito sa affordable box na ito. Ito na po, atin na pong ikabit ang affordable box sa kanyang kaha. Yan po, unti-unti na po natin kakabit ang mga wire niya. Yan po yan, yung AC plug. Ayan po, nakabit na po natin yan. Kabit na rin po natin yung tornilyo niya sa likod. Yan po, kabit po natin yung dalawang tornilyo po na yan. Yan po yan, atin na pong ikinakabit sa kaha niya. Yan po yan, at atin na pong testingin din po yan maya maya. Ikabit po rin po natin yung tornilyo sa board niya. Yan po, may tornilyo po sa board niya. Yan, ikabit na po natin. Yan po yan,
ang capacitor na yan, na for the box na yan. Atin na po yung testing. Yan po. Tinesting na po natin. Ito, automatic na po siyang sumindi agad pag saksak. Ayan po, nag-channel 1 na po siya. Ayan na po siya, nag-channel 1 na. Okay na po yan. Ayan. Ito po yung for the box na ating ginagawa. Na pinaltan natin ng capacitor. Pag ayaw mag-power agad, ayan po, pinaltan na po natin ng capacitor. Ito po gagawin nyo. Papalitan nyo po itong 16 by 1000 microfarad na ito para mag-power agad ang inyong for the box. Ito po nagkakaroon ng problema sa mga for the box na ito. Yan po ang ating palitan. Pag ayaw po agad mag-power ang inyong for the box. Yan po siya. Ayan na po, testingin na po natin ang for the box na ating ginawa. Saksak po natin ang for the box. Ayan po, kinabit na po natin ang audio video niyan. Ayan po, kinabit na po natin ng audio video. Ayan po yan. Yan, kasindi na po. Testingin po natin. Ayan po, saksak na po natin itong TV. Ayan po yan. Ayan po. Tingnan po natin kung okay na po yung for the box nya. Ayan po, kaya na po siya. Ayan, maging ang for the box. Ayan po. Ayan po yan. Yung TV ang for the box dito. Yan po yan. Maging ang for the box na ating pong ginawa rin po. Ayan po yan. Ang testing po natin yan na pinagawa ng may-ari. Yan na po yan ang for the box. Lipat po natin sa channel 2. Ayan po. Ayan po. Channel 2 po yan. Yan sa channel 2. Ayan. Ng for the box. Dito po yan. Yan po yan ang TV. Maraming salamat po. Maraming salamat po. God bless po.